In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, sa mga panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya ay pinagpala ng Panginoon. At nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sakarias sana ang ipangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi. Juan ang ipangalan sa kanya. Subalit, wala isa man sa inyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan. Wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung anong ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito. Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdakay, nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano nga kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Malakias. Sa pagninilay natin sa Ebanghilyong ito, ang kapangagatkan ni San Juan Bautista ay patunay ng katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. Ang pangalan ni Juan na nangangahulugan, ang Diyos ay mapagbiyaya, ay nagpapakita ng plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Sa panahon ng Adbyento, ito rin ay paalaala na ang Diyos ay patuloy na gumagawa sa ating buhay, kahit sa mga sandaling tila tahimik siya. Ang pagbasa mula kay Propeta Malakias ay nagbibigay diin sa pagbabalik loob at paghahanda katulad ng propesiyang ito. Tinatawagan tayong linisin ang ating puso at maghanda para sa muling pagdating ng Panginoon. Si San Juan Bautista ang naging Elias na nagturo sa mga tao na magsisi at tumalikod sa kasalanan. Halimbawa, sa mga nangyayari sa panahon ngayon, krisis ng pananampalataya. Maraming tao ang nawawala sa pananampalataya dahil sa mga modernong impluensya tulad ng materialismo at kawalan ng tiwala sa simbahan. Ito ay paalaala na tulad ni Juan Bautista, kailangan nating magpatutuo sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng buhay na naayon sa kalooban ng Diyos. Pagkakahiwalay ng pamilya. Tulad ng pagbubuklod ng mga kamag-anak ni Zacarias at Elizabeth, sa kanilang kagalakan, ang ating mga pamilya ay tinatawagan na muling magkaisa sa pagmamahal at pagkakaisa, lalo na ngayong Adbyento. Para sa pamilya at buhay. Una, pamilya. Ang kagalakan ng pagsilang ni Juan ay sumasalamin sa halaga ng pamilya bilang pundasyon ng pananampalataya.
Ang ating mga tahanan ay dapat maging sentro ng panalangin at pagpapalaganap ng pananampalataya. Sa buhay, ang bawat buhay na ipinagkaloob ng Diyos ay may layunin. Paano natin hinuhubog ang ating mga anak at kabataan upang maging tulad ni San Juan Bautista na tagapagpatutuo ng mabuting balita. Mga batayan mula sa magisterium, tradisyon at banal na kasulatan. Sa banal na kasulatan, pagsisisi at pagbabalik loob ang panawagan ni San Juan Bautista na nakasulat sa Mateo chapter 3 verse 2. Pangalawa, sa tradisyon, ang Adbyento ay panahon ng paghahanda, pagtitika at pananabik sa pagdating ng Panginoon. Pangatlo, sa magisterium, ang panawagan ng simbahan na itaguyod ang buhay, pamilya at pananampalataya sa bawat aspeto ng ating buhay. Ano ang ating dapat baguhin ngayong Adbyento? Una, maglaan ng oras sa panalangin upang maghanda para sa Pasko. Palalimin ang relasyon kay Kristo sa pamamagitan ng panalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos. Pangalawa, pagiging mapagbigay, gaya ng sinabi ni San Juan Bautista, kung may dalawa kang balabal, ibigay ang isa. Na nakasulat sa Lucas chapter 3 verse 11. Pagpalalim ng pananampalataya ng pamilya. Gumawa ng simpleng pagsamba sa tahanan tulad ng pagsisindi ng kandila ng Adbyento. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa iyong kabutihan, kami na patuloy mong tinatawag upang maging tapat sa iyo. Tulungan mo kaming linisin ang aming puso, maging tagapagpatutuo ng iyong pagmamahal tulad ni San Juan Bautista. At maging inspirasyon sa aming pamilya at komunidad. Sa darating na Pasko, naway matagpuan ka namin sa aming buhay at sa aming mga puso. Amen. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ng mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway, maging daluyan tayo ng hapag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!